Sa karanasan na ito, kikilitiin ko ang inyong mga imahinasyon, kasama na ang mga paniniwala nyo sa inyong mga buhay. Maraming hindi maniniwala sa karanasan ko na ito, pero ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, nangyari ito sa totoong buhay. Ako po si Andre, 40 plus years old na po sa kasalukuyan. Nangyari ang karanasan na ito, early 2000s po. Nag-aaral pa ako sa kolehiyo niyan. Simpleng mag-aaral ng business administration. Sa katunayan yan, scholar lang po ako. At hindi ako makakapag-aral kung hindi sa tulong ng ating gobyerno. Kaya naman malaki talagang utang na loob ko sa ating gobyerno. Hindi lang kasi talaga alam ng ibang mga tao na maraming mga tulong ang binibigay ng mga gobyerno. Hindi lang sila nagre-research o inaalam. Akala lang nila walang kwenta ang gobyerno natin, pero kung magsusumikap sila, aalamin, lalakasan ang loob at syempre magsisikap. Maraming mga benepisyong pwedeng makuha sa ating pamahalaan. 4th year college na po ako sa mga panahon na yan. Malapit na po akong graduate. Wala man ako sa may mga parangal, masasabi kong maganda naman po ang grado ko. Matataas at paniguradong hindi ako tatanggihan ng mga kumpanya. Gustong gusto ko na makapagtapos noon. Gustong gusto ko na makapagtrabaho. Gusto ko na makatulong at makabawi sa mga magulang ko na araw at gabi ay nagsusumikap para sa aming magkakapatid. Kitang-kita ko ang paghihirap nila, ang pagsusumikap para lamang po makapagtapos ako, para makapag-aral din po ang mga kapatid ko, para meron silang mapakain sa aming lahat. Kaya naman, sa pagkakataong ako naman ang mag-aaral at kumikita na ng pera, pinapangako ko, gagawin ko ang lahat para makapagpahinga na sila. Nag-aayos na lang po ako ng mga requirements noon, mga completion sa thesis at kung ano-ano pa. Tapos na din po ang finals namin. Anak, papasok ko na ba? Kumain ka kaya muna? Naku nay, gustuhin ko man po, kailangan ko na pong umalis eh. Baka po kasi malita ako. Alam niyo naman po sa umaga masyadong traffic. Kailangan ko pong ihabol itong mga papers namin para po hindi malate. Masungit pa naman yung prof namin na yun. Nako, saglit lang, ipagbabao na lang kita ng makakain mo. Ayos ba yun? Sige na nga po nay. Paborito ko pa naman yung niluto nyo, sinigang na baboy. Plastic nyo po baka po sumabog at matapon eh. Ano ka ba anak? Alam ko yan. Hindi po nagtagal. Naipagbao na po ako ni nanay ng kanin at sinigang. Pagkatapos nun, patakbo na akong pumunta sa labasan namin. Kailangan ko pang sumakay ng jeep at bus para makapunta sa aking pinapasukan. Taga General Trias kasi ako. Tapos ang pinapasukan ko po ay sa may indang pa, sa Kabsu. Pagkababa ko po sa may kanto ng Monterey, sumakay na kaagad ako ng bus papuntang Kabsu. Malayo-layo pa po ang biyahe at marami pa pong traffic ang dadaanan. Pwede pa ako matulog. Sa hindi ko po malamang dahilan, kahit inaantok ako at medyo pagod dahil sa magdamag na paggawangan ng thesis, hindi ko magawang makatulog. Para ba akong kinakabahan na hindi ko malaman kung bakit? Dumaan kami ng Manggahan, ng 13 Martires. Tapos ang dinadaanan namin ay medyo liblib na. Mapuno na ang paligid. Hanggang sa maya-maya, nagsisimula na po akong mapapikit nito kasi inaantok-antok na ako. Nang maya-maya, nagulat na lang ako dahil bigla na lamang ako nakarinig ng malakas na ingay. Isang pagsabog. At alam nyo ba, sa sobrang bilis po ng mga nangyari, naramdaman ko na lang po na nagpagulong-gulong na po ang bus sa sinasakyan namin. Ako nga po noon, nagpagulong-gulong na at ang sakit na talaga ng katawan ko noon. Nakita ko yung mga pasahero. Nagkandagulong-gulong na rin po sa loob. Samantala, ako naman po, nawala ako sa pwesto ko at nakita ko na lang na papunta na ako doon sa harapan dahil parang nauhulog na po ang bus na sinasakyan ko. At nung tatama na po ang ulo ko doon sa harapan, dahil nga pabagsak na ako. Anak, papasok ka na? Kumain ka kaya muna? Nagluto ako ng paborito mong sinigang.
bigla-bigla po ay para bang bumalik ako sa nakaraan. Ilang oras bago nangyari ang trahedyang iyon. Anak, kumain ka muna. Nay? Nay? Oh, bakit parang natutulala ka dyan? Ano pong nangyari? Hoy anak, ano bang nangyari sa'yo? Tulog ka pa ba? Heto na nga magbaon ka na lang. Parang madaling-madali ka. Mabilis po akong ipinagbalot ni Nani ng kanin at ng sinigang. Pagkatapos binigyan niya ako ng pamasahe. At ako, natagpuan ko na lang po ang sarili ko na nandun na po sa may kanto ng Monterey at nag-aabang po ng bus. Alam niyo ba, lahat ng nangyayari para bang naulit na. Hanggang sa maya-maya, nakita ko po ang pamilyar na bus, ang sinakyan ko. Boy, ano, sasakay ka ba? Hindi na, aalis na kami. Tinignan ko lang po ang konduktor, pati yung driver. Pero, hindi ako sumakay. Bahala ka nga dyan. Tara na, alis na tayo. Hindi ko malaman sa mga sandaling yun, ano ba talaga ang nangyayari? Kinakabahan ako na natatakot. Maraming bus pa ang nagdaan. Wala na akong pakialam kahit malate ako sa pagkakataon na iyon. Nakasakay ako sa bus na para bang lutang. Dumaan ang manggahan, ang 13. At maya-maya, mas lalong kumabog ang dibdib ko. Dahil bigla na lang pong nagka-traffic noong nasa liblib na kami na daan. May mahabang kumpulan po ng mga sasakyan. At yung mga pasahero po namin, nagtitinginan na po sa labas kasi ordinary bus lang naman po yun. Pwede kang dumungaw. At sa pagdungaw ko, nakita ko na yung pamilyar na bus na una kong nasakyan doon sa, ewan ko ba kung nangyari ba sa akin yun, pangitain ba yun o kung ano man. Na-aksidente po, nahulog po sa isang tulay. May mga umiiyak, may mga sumisigaw, may mga nagkakagulo. Isang aksidente talaga, trahedya. Sa pagkakataon na iyon, nangilabot at natakot talaga ako. Lalo pa nang dinaanan ng bus namin ang mismong aksidente. Nakakakilabot at nakakatakot. Anong ibig sabihin noon? Nakita ko ba talaga yung aksidente na yun o nagbalik lang ako sa nakaraan? Paano ako nakaligtas sa tiyak na kapahamakan? Base po sa balita, may 2 pong namatay. Pero marami po, halos lahat ng pasahero ay sugatan. Yung insidente nga na iyon, talagang kumalat sa buong Cavite. Kasi may mga estudyante rin po doon sa eskwelahan namin na naaksidente po doon sa loob. At ang namatay, yung driver, pati isang matandang senior citizen. Dahil nga po sa aksidenteng yun, wala naging problema kahit na late po ako ng pasa. Kasi naintindihan naman po ng profesor namin yon. Pero hindi naman po yun ang gumugulo sa isipan ko. Ang gumugulo, kung papaano nga ba nangyari yon? Sigurong ilan sa inyo, pamilyar sa pelikulang Final Destination. Para kasing ganun talaga ang nangyari sa akin. Kaya ang kinatatakot ko lang talaga sa mga panahon na ito, kung papaano, kung nakaligtas man ako sa tiyak na kapamakan noon, mamamatay pa rin ba ako? Maaaksidente pa rin ba ako? Ano ba talagang nangyari sa akin? Sa katotohanan yan, marami na akong kinonsultang mga albularyo, mga espiritista, mga manghuhula, pero lahat sila, hindi rin po makapaniwala sa karanasan ko. Kaya sa pagkakataon na ito, dahil sa ipapadala ko nga pong kwento, umaasa ako na may makakasagot sa mga katanungan ko. Palagay nyo, ano ba talagang nangyari sa akin? Nakaligtas nga ba talaga ako sa tiyak na kapahamakan? O baka sa mga sandaling ito, hiram na lang ang buhay ko? Dito na lang po ang kwento na ito, Sir Paul.
Sana po may makasagot sa mga katanungan ko. Tatanawin ko po itong utang na loob. Magbabasa po ako sa mga comment section. Maraming salamat po.